gusto nila is mas malakas ang kanilang unit sa kalsada, lalo na kapag nagkakaroon na ng kaunting karerahan. So yun, ingat-ingat lang po sa mga kumakarera dyan sa kalsada, okay? Ayan, magandang araw mga kapatid. Anong oras man po ninyo napapanood ito? Magandang araw, magandang gabi, magandang tanghali, magandang umaga, no? So yun, dahil nga sa may nag-request sa atin na maggawa ng tutorial or diagram nitong ating CDI, ano? So meron po tayong dalawang klase ng CDI dito. Ito po yung 4-pin na CDI na battery operated. Ayan, kung mapapansin nyo. Okay, at meron din naman po tayong stock na CDI. So ito naman po yun. Ayan. So ganito po kasi ang itsura na CDI na Easy Ride na 150p na battery operated. So ito pong nagpapagawa ng content na to is nakalimutan ko lang pangalan, pasensya na. Shoutout po sa iyo kapatid. Hindi pa ako nakakapag-backread kasi, kaya ginawa ko na rin kasi itong video na ito, mabilisan lang. Pasensya na din sa drawing ko, sa sulat ko kasi hindi po masyadong maganda. So gaya ng sabi ko, battery operated at saka yung stock po. Halimbawa ganito rin ang itsura kasi ng pang 150p, kasi gusto nga niya gawan ko siya ng tutorial doon sa kanyang unit. So ayun yun mga kapatid. Ano, kung nanonood ka ngayon, ito yung CDI na battery operated, panglipan na 110, kasi kalimitan ganito po ang nabibili natin. So andito po ang mga kulay niyan, nakalagay blue, white, pulsar, black, yellow, ignition coil, at accessories ay kulay black, at ang kanyang ground ay kulay green naman. At kung dito din naman po sa stock mo, halimbawa kung stock ang iyong motor na 150p, ganoon din po yun, pulsar. Ang kalagayan niya magkaiba lang sila, no? Magkaiba sila. Kung mapapansin mo rito sa 4 at dito sa 6, so magkakaiba sila. Kasi 6 ang pin nito sa stock talaga. Kung makapapanood mo, kung mapapansin mo, kung makikita mo sa stock mo, no? Pero 4 lang ang kailangan natin doon sa battery operated na CDI na yan. So pulsar, blue, white, black, yellow, ignition coil, at ang accessories natin na black nandito sa baba po yan, sa baba nito. At ang ground ay nasa dulo. So ito po yan, ha. Andito po ang ating accessories sa kabilang sa baba na to. At ang atin naman pong ground ay nandito sa dulo, sa baba, sa left. At ang atin naman pong ignition coil ay nandito sa taas. Sa 4 na to, nasa taas siya. Yan, magkatabi sila ng pulsar. So nauuna po palagi niyan ay pulsar, yung kulay blue white. So kung ikaw po ay magko-convert papunta naman dito sa ating 4-pin na CDI, so yun lang ang kailangan mo ikakat. So halimbawa ganito ang mabibili mo, ano, na CDI, bumili ka na rin po nung socket nito, kasi may nabibili naman na socket nito na may kasama ng wire. So itatap mo na lang po yun, yung pulsar nya, at yung kanyang ignition coil, at yung kanyang ground, at ang kanyang accessories doon sa kulay black, ano. So yun lang po yun, mabilis lang. Kung susundan nyo po ito, mas maganda screenshot nyo na lang din to kung halimbawa man na mapapanood nyo, no, para makakuha po kayo ng counting idea. Susundan mo lang po yan. Ang mahirap lang kasi dito sa kabila is yun niya, 6 kasi siya, no? Hindi kagaya dito sa 4 na talagang lahat magagamit. Dito kasi 2 mabablangko mo. Kasi kung ito po ay stock na CDI na magagamit natin, kung halimbawa na hindi siya battery operated, yan din po ang kalagayan niyan. Blue, white, tama, pulsar, ignition coil, tapos dito naman po ay primary coil, at ang susunod naman po ay cut off yung black at saka white, at ground. So blanco po itong isa na to sa gitna, no? Ito pong pinaka ilalim sa kanan ng 4 na to. So blanco po yan. Kung stock po ang inyong, halimbawa hindi 150Q ang motor nyo, is 150N, 150 na R2, 150 na RS, so ganun po yun, TMX. So same po yun, na blanco po ito. So ang nagagamit lang po doon is 5. Ang pulsar, ignition coil, primary coil, accessories or cut off, at saka ang kanyang ground. Ngayon kung kayo naman yung magko-convert, is papatayin na po dyan ang 4, 2, no? Bali itong 3 pala, sorry, itong 3 mawawala na to. Kung halimbawa stock sa inyo 150N o kaya R2, so mawawala na itong 3. Ito lang ang papakinabangan yung 3 rin.
na nasa taas kasi magba-battery operated na kayo. So sa tatlo na yun, ito na po yun, yung tatlo. Tapos itong isa naman po na to ay dadalhin po natin ito papunta doon sa kulay black na wire. So kapag ang kulay black kasi accessories ang tawag doon, once na tayo po ay nag-unang susi is automatic yung kulay black is nagiging positive na rin po siya. So kaya na tinawag siyang accessories. At hindi po yung ground kasi yung iba tawag po doon ay ground, hindi po ground yun. Live wire po yun. Once na inun po natin ang susi natin, nag-turn on tayo, live wire na po ang kulay black na yun sa mga motor ng Motorstar. So yun, sana may nakuha kang kaunting idea dito sa aking kaunting vlog lang, no. So salamat shout out at ingat po tayong lahat mga kapatid. So yan, screenshot nyo na po to. Ayan po ang forma ng ating CDI, ano, para makakuha po kayo ng kaunting idea kung kayo po ay mag-convert. So yun, maraming thank you ulit mga kapatid, maraming salamat at shout out po sa lahat. Thank you sa mga bago nating mga followers sa aking Facebook page. At doon po sa aking Facebook din, maraming salamat din po sa mga nagpa-follow. At syempre sa aking YouTube channel. At maraming salamat din po sa inyong lahat. So ulitin ko po, kung magko-convert kayo ng CDI ng 6-pin papuntang 4-pin, yun lang po ang kailangan natin. Kung kayo ay naka-stock na 150N, kung hindi siya battery operated, kapag battery operated na po kasi ang unit natin, kagaya ng 150P, 150Q, is ito lang po ang gumagana nun. So wala po itong dalawa. So kung kayo naman po ay naka 150N, naka 150 RS, R2, CL, so ang gagawin po natin dyan ay tatlo lang ang kailangan natin. Ito lang, pulser, ignition coil, ground, at syempre yung accessories na. Ito na po ang magiging CDI natin, ang 4-pin na CDI na battery operated. So mapapansin nyo po naman yan dito sa sulat ko, no? Pulser, yan, ignition coil, tapos ground, at ang pulser na accessories na rito. Kasi dito lang naman sila nagkatalo sa ibang style ng CDI o ibang forma ng CDI. Although sabihin natin battery operated din siya, magkaiba lang sila ng forma, no? May nabibili rin po pala niyan mga kapatid na CDI na iba na 4-pin na ayun naman ay baliktad naman po itong dalawa na to. Yan, ito po ang dalawa ang baliktad. So ang nagiging accessories niya is yung taas at nagiging ignition coil niya is itong baba. So yung ano yun ay nabibili na mga pang racing na CDI. Yun po ang nagkakatalo rito, itong dalawa. Pinagbabaliktad lang po yun. Ito na po ang nagiging accessories sa taas. No, kasi may ginawa na rin po tayo niyan or may kinabitan na rin ako niyan na ganun ang ating CDI. So ang CDI po nun is mas malaki rito. Siguro mga yan ganyan kalaki. Yan, ganyan kahaba. So yun po yun yung itsura niya kapag bumili po kayo ng racing CDI na tinatawag. Kasi marami po niya nag-convert doon nga po sa sinasabing racing CDI kasi yung iba gusto magpalakas ng kanilang unit, ano? Marami po kasi sa mga kapatid natin talaga na gano'n na gusto nila is mas malakas ang kanilang unit sa kalsada, lalo na kapag nagkakaroon na ng kaunting karerahan. So yun, ingat-ingat lang po sa mga kumakarera dyan sa kalsada, okay? Maraming salamat po muli sa inyo mga kapatid at ingat po tayong lahat. Thank you, sana may natutunan po kayo dun sa aking tutorial.